Nang ika-999 kong beses na naputol ang pagtatagpo ng binibini ng Beijing at ng aking kaibigan. Kapatid, talagang sobra ang binibini. Nang gabing iyon, inilabas niya lahat ng kanyang mga kaibigan na walang asawa para harangan ang pagkikita. Sa harap ng mga babaeng ito na may kanya-kanyang estilo, napalunok ako ng laway. Pinili ko ang pinakamaganda at ang mukhang pinakamaamong babae. Lumapit ako sa aking kaibigan na si Miguel at tahimik na nagtanong, "Miguel, sino iyon?" Lumingon si Miguel. "Sofia, kamakailan lang umuwi." Matalik na kaibigan ni Andrea. Nagliwanag ang aking mga mata. Ang aking paningin ay laging nakatuon sa kanyang mga kamay. Nahulog ang loob ko sa kanya. Hindi lang siya maganda. Maganda rin ang mga kamay niya. Natigilan si Miguel. "Ano ang nakita mo sa kanya?" Sa dami nila, siya ang pinakamaganda. At mukhang mabait ang ugali. Tiningnan ni Miguel ang paligid. Itinuro si Isabela. "Maganda rin yon. At mukhang maamo." Sumunod ang aking tingin sa kanya. "Bakit narito ang aking ate?" Nakangiting nakatingin sa akin si Isabela. "Hindi ko alam na ikaw pala ang lalaking sinabi ni Drea kagabi." Napangiti ako ng pilit. "Masyadong maamo. Mas gusto ko ang medyo malandi." Nakakailang talaga. Sino ang mag-akalang sa paghahanap ng babae ay makikita pa ng sariling ate? At isa pa, kasama siya sa grupo. Sa huli, si Sofia pa rin ang gusto ko. Tumingin si Miguel sa sulok at sinabi kay Isabela. Gusto niya si Sofia. Marunong siyang pumili. Ano ang dahilan? Sabi nila maganda raw. Mukhang mabait. Totoo naman na maganda siya. Pero yung ugali na mabait, saan niya naman nakita yon? Kung gusto mo, pakitaan mo siya ulit. Sinabi ko na. Pero si Sofia lang talaga ang gusto niya. Okay naman si Sofia. Pero hindi siya sweet o gentle. Natatakot lang ako na baka magsisi siya sa huli. Wala yan. Basta okay ang pagkatao, ayos na. Pagkatapos kausapin si Andrea, lumingon si Miguel para kausapin ako. Pero wala na ako sa tabi niya. Nasaan si Miguel? Aba, galing. Nakaupo na siya sa tabi ni Sofia. Lumabas si Miguel para subukan makita. Ang kapal ng mukha naman nito. Nakalimutan mo na ba? Yung unang pagkikita natin, ganyan ka rin. Tungkol kay Gabriel yan. Bakit mo ako binanggit? Napansin din ni Isabela ang eksenang ito. Ang batang ito ay talagang hindi marunong uminom. At sa oras na yon, ako. Wala na akong pakialam. Anyway, si Isabela ay ate ko. Ipapaliwanag ko na lang sa kanya mamaya. Mas mahalaga pa rin ang babaeng ito. Umupo ako sa tabi ni Sofia. Nag-isip ng matagal bago magsalita. Ah, ganda. Tumingin sa akin si Sofia. Tinawag ako. Ellen, ako si Gabriel. Ano pangalan mo? Bakit may taong kahit boses ay napakaganda? Alam ni Sofia. Ako ang best friend ni Andrea. Ang pangunahing dahilan ng pagtitipon na ito. Sofia. Sofia. Hindi lang maganda ang itsura mo. Ang ganda rin ng pangalan mo. Salamat. Pakiramdam ko, nalulunod ako sa kanyang mga mata ng bulaklak na peach. Agad kong inilabas ang aking telepono at binuksan ang YEET code. Pwede bang mag-add tayo ng WeChat? Tiningnan ni Sofia ang business card na hawak ko. Sagot niya, Ginoong Gabriel, gusto mo akong landiin? Umiti ako ng malapad. Kaya, papayag ka bang bigyan ako ng pagkakataong ito? Paano kung hindi ako pumayag? Pwede kitang bigyan ng pagkakataong landiin mo ako. Tumawa si Sofia sa sinabi ko. Hahaha. Salamat, Ginoong Gabriel. Subalit, wala akong balak na landiin ka. Oh. Sige, okay lang. Nang may pagkadismaya, ibinalik ko ang aking telepono. Nalulung pa ako sa pakiramdam ng pagtanggi. Nagbuhos ako ng isang baso ng alak mula sa mesa. Kinuha ko at ininom. Sa susunod na segundo, napakasama ng lasa. Ngunit bilang pagsunod sa bertud ng hindi pagsasayang, pinilit kong inubos ang alak. Nahihilo ang ulo ko. Ang telepono sa bulsa ni Sofia ay umugong ng 2 beses. Inilabas niya ito at nakita na ito ay mensahe mula kay Andrea. Kapag umuwi ka, isabay mo na si Gabriel pauwi. Napatingin si Sofia sa tabi niya. Mukhang lasing na ako. Ginoong Gabriel. Gabi na. Ihahatid na kita pauwi. Sino ang maghahatid sa akin? Yung nag-utos sa akin na ihatid ka. Talaga? Talaga. Habang nag-uusap sila, biglang dumating si Isabela. Oy. Si Gabriel ay lasing na. Inutusan ako ni Andrea na ihatid siya pauwi. Nang makita niya na habang siya ay nagsasalita, ang kamay ko ay umabot muli sa alak sa mesa. Gusto mo pang uminom? Lene. Hindi ko nakuha ang alak. Titig na titig sa kanya. Binitawan ni Sofia ang kamay. Parang bata pa siya. Oras na para umuwi. Sige na nga. Tumayo ako mula sa sofa. Kung gusto mo, ako na lang maghatid sa kanya pauwi. Siyempre, hindi niya alam kung bakit nakatitig sa kanyang mga mata. Isabela, ano ang sitwasyon mo? Baka naman naakit ka sa kanya. Si Isabela ay walang oras para pansinin siya. Itigil mo ang maruruming kaisipan sa iyong isipan.
Si Sofia naman ay walang sinabi. CJ, mahinahong nagsalita si Isabela. Gabriel, isasama kita pa uwi. Ayaw ko sa'yo. Ililigtas ko siya. Seryoso ang mukha ni Isabela. Paano naging ganito ang batang ito? Dati, noong bata pa siya, sobrang tahimik at seryoso. Ngayon, kapag may nakikitang babae, hindi na maigalaw ang paa. Gabriel, lalaki ka. Paano ka basta-basta sumasama sa ibang babae? Nagtaas ng kilay si Gabriel. Hindi ka ba babae? Nagdilat ng mata si Isabela. Tumahimik ka. Ayaw ko. Sinabi ni Miguel na dapat akong sumama sa kanya. Ayaw ko sa'yo. Matagal na pag-aabala. Itinaas ni Sofia ang kamay at pinisil ang kanyang noo. Ako na ang maghatid sa kanya. Kung gusto mo, sumabay ka na lang. Nag-isip si Isabela. Sasagot na sana siya. Ngunit biglang tumunog ang kanyang telepono. Tumingin siya sa ibaba. Tawag mula sa ospital. Sumagot siya sa tawag. Hello, Director Su. Bumalik ka agad. May isang pasyente na nasa kritikal na kalagayan. Sige, alam ko na. Babalik ako agad. Ibinaba ang tawag. Tiningnan niya ang dalawa. Wala siyang magawa kundi sabihin. Pumunta sa presinto. Buti na lang dadaan ka rin doon. Kaya ikaw na ang maghatid sa kanya. May trabaho ako sa ospital, mauuna na ako. Tiyakin mong makauwi siya ng ligtas. Isang iilang ang nasabi ni Sofia. Tumingin sa akin. Tara na. Naglalakad akong wala sa ayos. Natisod ako at muntik ng mahulog pasulong. Gabriel, maglakad ka ng maayos. Suportahan mo ako. Ayaw ko. Tinanggihan ako kaya nagmaktol akong lumapit. Hinawakan ko ang kamay niya. Kung hindi mo ako alalayan, hihilahin na lang kita. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Sofia. Bitawan mo ako. Ayaw ko. Bitawan mo at aalalayan na lang kita. Agad kong binitawan ang kamay niya. Tiningnan ako ni Sofia ng malalim. Isinandal ko ang ulo ko sa kanya. Ang bango-bango mo. Gabriel, kung gagalaw ka pa, iiwan kita rito. Agad akong tumahimik at hindi na kumilos. Inilagay ako ni Sofia sa upuan ng pasahero. Ang lamig. Napatingin sa akin si Sofia. Tiningnan ang lalong namumula kong mukha. Inabot niya ang noo ko. Nilalagnat ka. Matapos ako may seatbelt. Binilisan niya ang takbo papunta sa pinakamalapit na ospital. Habang naghihintay sa traffic light, tinawagan niya si Andrea. Hello. Nilalagnat si Gabriel. Dinadala ko siya sa ospital. Nilalagnat. Ikaw muna ang bahala sa kanya. Pupunta kami agad. CJ. Sumagot si Sofia ng sige. At pagkatapos ay pinutol niya ang tawag. Nakita ni Andrea na siya ay nag-aalala. Agad siyang nagsalita upang aliwin siya. Walang problema. Huwag ka munang mag-alala. Pagdating niya, bababa agad siya para magmaneho. Magmaneho ka ng mabagal. Hindi. Natatakot ako na hindi kayang pakiusapan ni Sofia siya. Anong ibig sabihin ng hindi kayang pakiusapan si Gabriel? Si Sofia ay isang lalaki, hindi ba niya kayang alagaan siya? Si Gabriel ay may matinding takot sa karayom. Halos tuwing siya ay may sakit, tinitiis niya lang. Ah, ganoon pala. Sa oras na yon, sa loob ng silid ng ospital, paminsan-minsan ay naririnig ang aking mga sigaw. Ang nurse na magbibigay sa akin ng injection ay may bitbit na mga bagay. Nakatayo sa tabi, naghihintay sa akin. Gabriel, may sakit ka. Kailangan mo ng injection para gumaling. Nahimasmasa na ako sa kalasingan dahil sa takot. Hindi ako magpapa-injection. Wala na akong problema. Uwi na ako. Tumingin si Sofia sa aking namumula. Pisngi na may abnormal na pamumula. Pinigilan niya ang kaunting awa sa kanyang puso. Magiging tanga ka sa lagnat. Mas gugustuhin ko pang maging tanga. Pinakinggan din ni Sofia ang aking walang habas na mga salita. Mahinahon niya akong inalo. Huwag ka nang umiyak. Isang tusok lang. Sasamahan kita. Itinanong ko. Kailangan ba talagang mag-injection? Lumambot ang kanyang saloobin. Nakaramdam ako ng kaunting kapanatagan. At alam ko na ang aking kalagayan ay talagang hindi maganda. Tiningnan ko siya. Inilagay ko ang aking mukha sa kanyang dibdib. Sa wakas, inilabas ko ang isang kamay. Sabi ko na parang handa ng mamatay. Sige na. Huwag kang matakot. Wala siyang sinabi. Sa halip, inabot niya ang kanyang kamay at tinakpan ang aking mga mata. Ang nurse ay may hawak na karayom. Dahan-dahan itong isinaksak. Makalipas ang ilang sandali, ang nurse ay takot na takot. Inalis ang karayom. Nanginginig na sinabi. Paumanhin. Hindi tumama sa ugat. Ang mga mata ni Sofia na dating malumanay. Biglang naging malamig. Sa wakas ay handa na ako. Ngunit hindi na itama ang pagtusok. Bigla akong nakaramdam ng inis. Lumabas. Paumanhin, paumanhin. Kinuha ni Sofia ang kanyang telepono mula sa bulsa. Direktang tumawag. Pumunta ka agad dito. Mabilis. Ang doktor ay nagmamadaling dumating pagkaraan ng ilang sandali. Binibining Sofia, ano ang problema? Hindi pinansin ni Sofia ang kanyang pagbati. Nilalagnat siya. Kailangan ng tusok. Napahinga ng maluwag ang puno ng ospital. CJ, hahanap ako ng tao para tusukin ang ginoong ito. Mahigpit na pinisil ni Sofia ang kanyang pulang labi.
Dapat may karanasan. Siyempre, siyempre. Director Lorenzo. Ikaw ang magtutusok sa ginoong ito. Ang tinutukoy niyang Director Lorenzo ay lumapit. Lumabas muna kayong lahat. Sige, sige, lumabas na lahat. Huwag istorbohin si Binibining Sofia. Kumaway ang puno ng ospital. At inilabas ang iba pang doktor mula sa silid. Huwag matakot, mag-relax. Hindi maikakailanan ng palitan ng doktor. Biglang naitama ang tusok. Bago pa ako matakot. Narinig ko na siyang nagsabi. Tapos na. Tinignan ni Sofia ang doktor na nag-aayos ng mga gamit. Nagpasalamat. Salamat. Si Director Lorenzo ay nagulat sa parangal. Hindi. Nararapat lang. Pagkatapos umalis ng doktor. Sa silid ospital, kami na lang ni Sofia ang natira. Medyo kakaiba ang kapaligiran. Sa mismong sandaling iyon, si Miguel ay humihinal na dumating. Gabriel. Ano? Muntik na akong mamatay sa tusok. Tingnan mo. Naging asul na ang kamay ko. Bakit ganito kalala? Nasaan si Drea? Pinaakyat ko siya para bumili ng pagkain at dalhin dito. Nakatuon sa akin ang tingin ni Sofia. Narinig ko siyang nagsabi mula kay Sixie. Samahan mo siya. Lalabas ako saglit. CJ. Tumango si Miguel bilang pagpansin. Tumingin sa akin. Talagang magaling si Sofia. Mas magaling na ako ngayon. Biro lang. Anong aspeto ang sinasabi mo? Ano sa palagay mo? Alalahanin mo noong nasa klinika ng paaralan. Ikaw din ay nilalagnat sa kalagitnaan ng gabi. Kayo 4 o 5 tao sa dormitoryo. Hindi ka nila napigilan. Ngayon si Sofia lang ay kaya kang pigilan. Mukhang bagay kayo sa isa't isa. Ganoon lang siguro. Pero hindi ko maiwasang sabihin. Talagang si Sofia ay nagbibigay ng magandang pakiramdam. Sa harap niya, ang aking takot sa karayom ay nabawasan ng malaki. Sa pag-isip ko sa itsura ko kanina, sobrang nakakahiya. Pero, ang kanyang baywang kapag nyakap, talagang sobrang komportable. At mayroon siyang napakagandang kamay na humahawak sa ulo ko. At inaalagaan ako. Sa pag-isip-isip, hindi ko mapigilang manginig ang puso. Hoy, balik ka sa realidad. Tigil mo ang ngiti mong hangal. Sabihin mo, ano pa ang ginawa niyong dalawa? Wala naman kaming ginawa. Injection lang. Miguel. Ano ang nasa isip mo? Ang malaswa. CJ. Wala akong naisip. Dali, humiga ka ng maayos. Nilalagnat ka pa. Maya-maya. May hawak na gamit si Andrea. Pumasok sa kwarto ng ospital. Sumilip ako sa likuran niya. Napansin ni Miguel at tinanong. Nasaan si Sofia? Umuwi na siya. Pagkatapos sabihin, binuksan ni Andrea ang baunan. Biglang dumating ang masarap na amoy. Nang akit kaya napalunok ako. Hindi na ako nagmamalasakit kay Sofia. Ang liit ng iyong pagpipigil. Dahan-dahan. Walang makikipag-agaw sayo. Mukha kang baboy. Nakita ni Miguel ang mga itlog sa supot. Hinawakan at tinanong. Kakainin mo ba ang itlog? Mainit pa. Hindi iyan pagkain. Sabi ni Sofia na ang itlog ay pwedeng gamitin para ilagay sa pasa sa iyong braso mula sa ineksyon. Para mabilis kang maghilom. Ganyan ba? Hindi ko inaasahan na si Sofia ay napakamaalalahanin. CJ, babalatan ko para sayo. Kapag medyo malamig na, ilalagay ko sayo. Kinabukasan. Naghatid ng almusal si Andrea bago pumasok sa trabaho. Aalis na ako para sa trabaho. Inalalayan ako ni Miguel sa pagkain. Biglang nakatanggap ng tawag. Hello, sabi mayroong palabas sa lins. Nag-aalinlangan siyang sumulyap sa akin. Pwede bang iurong? May sakit ang kaibigan ko. Kailangan ng aruga. Makalipas ang ilang minuto, bumalik siya. CJ, naiintindihan ko na. Nasa tabi ako, hawak ang cellphone. Habang pinakikinggan siyang tumatawag, hindi mapigilang umiti ang aking mga labi. Nang makita kong ibinaba niya ang tawag. Kung may trabaho ka. Sige, magtrabaho ka na. Kaya ko nang mag-isa. Talaga ba? Siyempre naman. CJ, aalis na ako. Mamaya ay darating pa ang nurse para turukan ka. Sige, CJ. Aalagaan ko ang sarili ko. Huwag kang mag-alala. Pagkaalis niya, makakaalis na ako sa ospital. Hindi na kailangang maturukan pa. Paglabas ng pinto, agad siyang tumawag kay Sofia. Pwede ba kitang hilingin na pumunta sa ospital ngayon? At bantayan si Gabriel. Sa pagkakataong ito, may trabaho ako kaya hindi ko siya mabantayan. Baka tumakas siya. Biglang naisip ni Sofia. Ang itsura ko kagabi noong niyakap ko siya. Parang may kung anong nagtulak sa kanya na sumang-ayon. CJ. Ibinaba ang tawag. Nag-ayos si Sofia para pumunta sa ospital. Samantala, sa silid ospital, ako ay nag-aayos ng mga gamit. Balak kong magpa-discharge. Nakarating lang si Sofia sa pintuan ng silid. Nakita niya akong nakatalikod, nagpapalit ng damit. Ang konti ng suot. Hindi ka magkakasakit kung ganyan. Saan ka pupunta? Bigla ang boses na nakagulat sa akin. Lumingon ako at nakita si Sofia na nakatayo sa pintuan. Nang makita ko siya, sa aking loob, naisip ko, napakaganda niya talaga.
Ang tingin ko ay nasa kanyang baywang. Naalala ko ang pakiramdam kagabi. Medyo makati ang kamay ko. Bakit ka dumating? Pumasok si Sofia na itinulak ang pinto. Umupo sa sofa sa tabi ng kama. Si Ginoong Miguel ang humila sa akin upang pumunta. Nag-iba ang ekspresyon ng aking mukha. Ano ang ipinagawa ni Miguel sa'yo? Inutusan ako ni Miguel na bantayan kang magpa-injection. Hindi na kailangan abalahin ka. Talaga. Kaya ko nang mag-isa. Ipinapangako kong magpapa-injection ng maayos. Talaga? Saan ka ba pupunta kanina? Ako. Wala naman akong pupuntahan. Tanging. Matagal lang akong nakahiga. Tumayo para mag-stretch ng katawan. Mag-stretch? Buti naman. Tapos na ang ehersisyo. Tawagin na natin ang doktor para pa-injection ka. Sandali. Mabuti na ako. Talaga. Tingnan mo, masigla akong tumatalon. Nagbilin si Ginoong Miguel. Dapat bantayan hanggang matapos ang injection mo. Tiningnan ko siya at sinabi. Tingnan mo. Wala naman si Miguel. Kung hindi mo sasabihin, hindi niya malalaman. Hindi pwede. Tila hindi siya maaaring kumbinsihin. Binitawan ko ang kamay ko. Kung hindi ka nagtanong sa doktor, hindi sana ako magpapa-injection ngayon. Ano ang gusto mo? Umikot ang aking mga mata sa pag-isip. Lagyan mo ako ng green bubble. Susunod ako sa'yo. Ayaw niya akong payagang magdagdag. Ipipilit ko. CJ, hindi ko inakala na pumayag siya ng ganoon kadali. Tumingin si Huyi sa kanya. Pagkatapos ng tawag, itinaas ni Sofia ang kanyang kamay. Ngayon, maaari na bang tumawag ng doktor? Inilagay ko ang aking telepono at pinikit ang aking mga labi. Tawagan na. Tinawagan ni Sofia si Hujuling. Tumingin siya sa taong nasa tabi ng kama. Mahigpit ang pagkakahawak ng kanyang dalawang kamay. Sumulyap siya. Sa likod ng dalawang kamay ng kanyang mga daliri ay may malaking pasa. Nagkunot ang noo niya. Bakit naging ganito? Wala lang. Kapag nasaktan ako, ganyan talaga. Tumingin sa akin si Sofia. Hindi siya nagsalita. Makalipas ang ilang minuto, pumasok si Ia Lorenzo sa silid ng pasyente. Iabot mo ang kamay. Iniabot ko ang aking kamay. Natigilan si Ia Lorenzo nang makita ang pasa sa aking kamay. Doktor, mapanganib ba ito? Wala iyon. Ito ay problema sa platelet. Mag-ehersisyo ng regular. Dagdagan ang bitamina. Ituturo ko na lang sa pulso mo. Mahirap hanapin ang ugat sa kamay mo ngayon. Natigilan ako. CJ. Pumayag ako. Hinawakan ng doktor ang aking pulso. Hindi ko napigilang bawiin ang kamay. Tiningnan ako ni Ia Lorenzo na tila kinakabahan. Itinaas ang tingin kay Sofia na nasa tabi. Gaya ng kahapon, yakapin mo ang boyfriend mo. Kumislap ang mga mata ni Sofia. Inabot niya ang kanyang braso at niyakap ang aking ulo. Pinatong niya ako sa kanyang katawan. Pagkatapos ay tinakpan ng kabilang kamay ang aking mga mata. Biglang bumagsak sa dilim ang aking paningin. Pumikit-pikit ang aking mga mata. Pumapagaspas ang mga pilik mata sa kanyang palad. Parang isang balahibo. Kinikiliti ang kanyang puso. Hanggang sa sinabi ng doktor na tapos na. Sa sandaling iyon ko lang naunawaan. Ito ay dahil sa taong ito sa tabi ko. Hindi ko alam kung bakit, pero alam ko na ito ay dahil sa kanya. Ang kanyang pag-iral. Kaya nabawasan ang aking takot sa pagturok. Pagkatapos matusok ang karayom, binitawan din ni Sofia ang kamay. Biglang tumingin sa liwanag. Hindi ko maiwasang kumurap ang aking mga mata. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kanya. Salamat. Walang anuman. Pinagkatiwalaan, ginampanan ang tungkulin. Ang aking pagsusuri ay napunta sa kanya. Habang tinitingnan ko siya, lalo ko siyang nakitang maganda. Mula sa kanyang mga mata at kilay hanggang sa kanyang katawan. Lubos na akma sa lahat ng aking mga pangarap para sa aking kabiyak. Gusto ko siyang kausapin. Kanina, sinabi ni Direktor Lorenzo. Noong sinabi niyang boyfriend mo, bakit hindi mo siya sinagot? Tahimik si Sofia at sa una ay sumagot. Hindi mahalagang tao. Hindi na kailangang ipaliwanag. Hindi mahalagang tao, hindi na kailangang ipaliwanag. Kung gayon, sino ang mahalagang tao? Inilipat ni Sofia ang usapan. Hindi mo ba kailangan? Medyo. Sandali, hintayin mo ako. Pagkatapos sabihin, tumalikod siya at lumabas ng silid ospital. Sa aking palagay, bumili siguro siya ng pagkain. Medyo maasikaso. Makalipas ang ilang sandali, muling lumitaw si Sofia. Bitbit niya ang isang termos at ilang lalagyan ng pagkain. Ang bilis mo naman. Itinayo ni Sofia ang mesa sa tabi ng kama. Binuksan niya ang mga lalagyan ng pagkain at inilapag sa mesa. Pagkatapos ay inabot sa akin ang mga chopstick. Diba? Masaya kong kinuha ang mga chopstick at nagsimulang kumuha ng ulam. Ang kanang kamay ko'y hirap sa pagkuha ng ilang sandali. Wala akong nakuha kahit isang subo. Medyo nadismaya ako. Sofia, hindi ko maipit. Kaya, iniabot ko ang chopsticks sa harap niya. Kaya, pwede mo bang gawin para sa akin? Biglang napansin ni Sofia. Unti-unti kong sinusubok ang kanyang limitasyon. Pero interesante siya. Masayang iminulat ko ang aking bibig. Nasisiyahan sa serbisyo ng magandang babae.
Masarap. Mayroon pa akong iyon. Yung karne. At yung berde. Sofia. Saan ito binili? Talagang maganda. Iniangat ni Sofia ang sopas at inilapit sa aking labi. Gawa ng katulong sa bahay. Masarap magluto ang katulong mo. Pwede ba akong dumayo sa susunod? Na pala. Saan ka nakatira? Sunod-sunod kong tanong. Hindi ka pa kumakain? Nanuyot ang noo ni Sofia. Hindi ko alam kung bakit ang dami mong sinasabi. Kahit kumakain, di mo mapigilan ang bibig mo. Tumango ako at tumigil sa pagsasalita. Nagsimulang mag-concentrate sa pagkain. Kung ano ang kinakain ni Sofia, iyon din ang kinakain ko. Matapos kumain, pumasok ang isang babae sa pintuan. Una niyang inilapag ang dala niyang laptop at ilang dokumento sa mesa. Pagkatapos ay tinanggal ang mga kagamitan sa mesa. Nagtanong ako ng may pag-usisa. Sino siya? Ang aking katulong. Chenny. Pagkasabi niya ay umupo siya sa sofa at nagsimulang magtrabaho. Walang magawa akong nakahiga sa kama. Inilabas ang cellphone at nagbasa ng nobela. Pero nainip ako habang nagbabasa. Kaya't ibinaba ko ang cellphone. Napako ang tingin ko kay Sofia sa harap. Binabaligtad ng babae ang mga papel gamit ang mapuputi niyang daliri. Payapa ang kanyang mukha. Natatangi ang kanyang tindig. Ganun ko siya pinagmasdan. Hindi ko na malayang nakatulog ako. Nang matapos si Sofia magbasa ng isang dokumento. Tumingala siya at nakita akong nakapikit at natutulog. Tumingala siya at nakita akong nakapikit at natutulog. Tumingin siya sa A-bottle. Napansin niyang wala ng gamot. Bigla siyang tumayo. Pinindot ang call button sa tabi ng kama. Natutulog siya. Pakiingatan na mahina ang ingay. Tumango ang nurse. Ginawang mas magaan ang kilos. Pagkatapos palitan ng gamot, mabilis siyang lumabas. Tiningnan ni Sofia ang gamot na muling tumutulo. Napako ang tingin niya sa mukha ko. Nakapikit ako. Bahagyang nakaarko ang gilid ng labi ko. Nakapagbigay ito ng pagnanasang mang-asar. Tila hindi ako komportable sa pagtulog. Bigla akong gumalaw. Natakot si Sofia na baka matamaan ko ang karayom. Inabot niya at hinawakan ang kamay ko. Pagkatapos kong mag-ayos ng posisyon, inayos niya ang kamay ko. Hinilan niya ang kumot. At muling naupo sa gilid. Nagising ako dahil sa maihi. Pagmulat ng mata, walang tao sa silid. Akala ko umuwi na si Sofia. Hindi na ako nag-isip pa. Hindi pa ako nakasuot ng tsinelas. Biglang lumitaw si Sofia sa pintuan. Anong gagawin mo? Pupunta sa banyo. Nagulat si Sofia ng isang saglit. Tatawag ako ng tutulong sayo. Sasabihin ko sanang kaya ko nang mag-isa. Ngunit wala na siya sa paningin ko. Hindi nagtagal, pumasok ang isang caregiver. Ginoo, tara na. Salamat ha. Ngumiti ako ng bahagya. Sumunod ako sa kanya papasok ng banyo. Pagkatapos kong gawin ang pangangailangan, agad akong nakaramdam ng ginhawa. Bumalik ako sa kama. Sandali lang. Bumukas ang pinto at pumasok si Sofia. Sofia, wala ka bang ginagawa? Sinabi ni Miguel na kaibigan siya ni Andrea. Malamang hindi ordinaryo ang pagkatao niya. Paano siya magkakaroon ng oras na makasama ako rito? Nakakapagtaka talaga. Hindi nagsalita si Sofia. Naisip din niya na wala na siyang magagawa. Sa teorya, ang ilang bahagi ng negosyo ng pamilya Xi ay babalik sa bansa para umunlad. Sa oras na ito, sobrang abala ako. Ngunit handa akong manatili rito kasama ang lalaking ito. Baka talaga ako nababaliw. Buti na lang. Oh, napansin kong ayaw niyang magsalita pa. Hindi na ako nagtanong pa. Pagdating ni Miguel ng hapon, umalis muna si Sofia. Nagtanong si Miguel ng may pagtataka. Mabilis, sabihin mo. Kayo dalawa ay nagkasama ng matagal na mag-isa. Ano? May pag-unlad ba? Kinakagat ko ang mansanas na binalatan ni Miguel para sa akin. Ganun lang. Ano ang ibig sabihin ng ganun lang? Huwag mo akong dayain. Hindi ba siya ang gusto mo? Kahapon, hindi ko alam kung sino. Ang hindi pumili sa napakaraming magagandang babae. At si Sofia lang ang nagustuhan. Ngayon, hirap akong gumawa ng pagkakataon para sa'yo. Ng pagkakataong magkasama kayo. At ganyan ang reaksyon mo. Na-feel ko lang na maganda siya. At saka, alam mo ako, may gusto ako pero walang lakas ng loob. Bagamat interesado ako kay Sofia. Wala akong tapang tulad mo. Na diretsyo sa punto. Gaya ng kasabihan, ang matapang ang unang nagtatamasa ng mundo. Gabriel, kailangan mong maniwala sa sarili mo. Tiyak na makukuha mo si Sofia. Naniniwala ako sa'yo. Alam ko. Gusto niya akong makahanap ng kaligayahan ng maaga. Agad kong tinapos ang mansanas. Tumango ako. Naiintindihan ko na. At idinagdag ko ang kanyang wechat ngayon. Huwag kang mag-alala. Tutu. Siyempre tutu. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo. Tapos tumingin siya pababa. At natuklasan na totoo ito. Kaya't hindi ko napigilang matuwa para sa akin. 3 araw akong nagpaturok sa ospital. Si Sofia rin ay sumama sa akin sa ospital sa loob ng 3 araw. Pagkatapos lumabas ng ospital, bumalik ako sa villa ni Andrea at nagpahinga ng 2 araw. Pagkatapos ay pumasok akong muli sa kumpanya ng masipag.
Simula noong araw na yon, hanggang sa makita ko ulit si Sofia. Mahigit 1 linggo ang lumipas. Pagkatapos ng tanghalian, kakabalik ko lang sa aking upuan pagkatapos kumain. Hindi pa man umiinit ang aking upuan. Bigla niyang binuksan ang pinto ng opisina at lumabas. Gabriel, inutusan ka ng Vice-Presidente na magtimpla ng kape. At 1 tasa ng tsaa na ihahatid sa loob. Kailan naman naging mahilig si Andrea sa tsaa? Pumunta ako sa aparador na lalagyan ng tsaa. Kumuha ako ng ilang dahon ng tsaa. Tapos humanap ng pitzel. Inihagis ko ang mga dahon ng tsaa sa loob. Binuhusan ng mainit na tubig at dinala. Tungkol naman sa 1 pang tasa ng kape. Napagod ako sa paggiling ng butil ng kape. Kaya't nagtapon na lang ako ng 1 sachet ng instant na kape. Kasi sanay na si Andrea sa lasa nito. Tama. Simula nang subukan niya ang instant na kape. Kung minsan kapag pagod, nagtatimpla ako sa kanya ng instant kape. Kung inumin man niya o hindi. Basta't nagtimpla ako. Dala ko ang tray, nakatayo ako sa may pintuan ng opisina. Pumasok ka. Bakit ang bigat ng pinto na ito kahit walang dahilan? Andrea, kung mapapaso ako ng tray na ito, babalik ako at magsumbong kay Miguel. Marami kang oras para magbiro. Tingin ko hindi ka naman mapapaso. Ang boses ni Andrea ay nanggagaling sa loob. Sino ang nagbukas ng pinto para sa akin? Saka ko lang tiningnan ng mabuti ang tao sa harap ko. Si Sofia pala. Ang kanyang mga mata ay malambot. Inabot niya ang kanyang kamay at kinuha ang tray mula sa akin. Sofia, bakit ka nandito? Tara, pag-usapan ng trabaho. Tapos na ba ang usapan? Nag-abot si Sofia at nagbuhos ng tsaa para sa sarili. Hawak ang tasa, dahan-dahan siyang sumimsim. Sa wakas, kumunot ang kanyang noo. Kung alam ko lang na si Sofia, dapat ay niluto ko ito ng maayos para sa kanya. Akala ko si Andrea. Kaya nagtapon lang ako ng ilang dahon ng tsaa ng basta-basta. Hindi ko alam kung bakit. Parang hindi bagay na bigyan siya ng tsaa na basta-basta lang ginawa. Mukhang hindi akma sa kanyang antas. Hindi ba bagay sa panlasa mo ang tsaa na yon? Kung gusto mo, magluto ako ng bago para sa'yo. Hindi na. Sa kabilang panig, si Andrea na nanonood ng magandang eksena. Hawak ang kape, sumimsim. Gabriel, pagbibigyan mo na naman ako ng instant na kape. Ano ang mali sa instant na kape? Si Sofia ay mahilig uminom niyan. Hindi mo ba kayang inumin? Miss Few, huwag kang masyadong mapili. Ngayon, umaasa lang ako na si Sofia ay magbibigay ng tulong. Mabilis na mahulog kay Gab, para maibalik ang aking katahimikan. Sofia, may oras ka ba ngayong gabi? Ipapasyal kita sa hapunan. Kahit ano paman, ang nangyari sa ospital noong huli. Salamat talaga. Nararapat lang na ipasyal kita. Ngayong gabi, baka. Walang problema. Sofia, ngayong gabi ang kasosyo sa negosyo. Ako na lang ang pupunta, okay na. Gustong pasalamatan ka ni Gab. Kailangan mong bigyan siya ng pagkakataon. Ang pagkain ang pinakamadaling paraan para magpalitan ng damdamin. Ang hapunan na ito, kailangan mong kumain. May kislap ng pagkagulat sa mga mata ni Sofia. Lumingon at nakita ang aking inaasam na tingin. Hindi maiwasang iling ang ulo at mumiti. CJ, napakagaling. Aalis na ako ngayon. Hindi na ako makikialam sa inyong pag-uusap sa trabaho. Kita-kits mamayang gabi. Kita-kits mamayang gabi. Paglabas ko, Sofia ay nakaka-relax na nakasandal sa sofa. Drea, ano ang ibig mong sabihin? Huwag mong isipin na hindi ko napapansin. Wala kang magandang intensyon. Wala lang. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Interesado si Gabriel sa'yo. Hindi ba't malinaw na yon? Ano bang masama kung tutulungan kita? Isa ang kaibigan ko. Ang isa naman ay kaibigan ni Miguel. Kilala natin ang isa't isa. Sa madaling salita. Sa tingin ko, napakaninyo talaga. Huwag kang manggulo ng pagtutugma. Sigurado bang ako ang nagulo? Kung ayaw mo talaga. Kahit anong pilit ko, wala rin. Hindi alam ng iba. Pero alam ko. Sa mundong ito, walang sinuman ang mapipilit. Ikaw, Sofia, sa anumang bagay. Dahil hindi mo siya tinanggihan. At pumayag ka pang kumain. Ibig sabihin hindi mo tinataboy ang paglapit ni Gab. Kung gayon, hindi ba nito pinatutunayan na para sa'yo si Gab? Ay hindi ordinaryo. Pagdating ng oras ng uyan, hindi na kailangang paalalahanan. Pinalabas na ni Andrea si Sofia. Mula sa opisina, may naglalakad. Nakita ko si Sofia. Hindi napigilan ang pagkukurba ng mga labi. Pwede na bang umalis? Pwede na. Tara na. Tara. Nga pala. Hindi ako nagdala ng kotse ngayon. Nagdala ka ba? Sa underground parking lot, sumunod ako kay Sofia. Pinagmasdan ang kanyang likuran. Napako ang tingin sa kanyang baywang. Hindi maiwasang makailang tingin pa. Ano ang gagawin? Ito ay mas katulad ng bida sa nobelang nabasa ko. Parang siya talaga ang bida. Mahinahon, may katinuan at hindi nagpapanik. Ang kanyang pangangatawan ay sobrang ganda. Sayang. Hindi siya akin. Hoy, bakit ka napabuntong hininga? Wala lang. Wala lang. Dumating na ba tayo?
Hindi ko naman masasabi sa kanya na ako ay nagsisisi dahil hindi siya akin. Kaya ako napabuntong hininga. Dumating na tayo. Oh, ito ang iyong kotse. Ang galing niya Ito ay custom-made, di ba? Ibang-iba ito sa mga nasa merkado. Ito ang gusto mong uri. Gusto ko. Ngumiti ng pahiwatig si Sofia. Iniabot niya ang kamay at binuksan ang pinto ng kotse. Subukan mong sumakay. Siya mismo ang nagbukas ng pinto para sa akin. Sobrang lambing naman niya. Hindi ko maikakaila. Ang sarap talaga ng upuan sa kotseng ito. Magkano ba ang kotse mong ito? 200 milyon. Oh, ang presyong ito ay halos kapareho ng inaasahan ko. Pero, sobrang yaman niya talaga. Alam mo, ang lolo ko ay nasa negosyo ng alahas. Halos monopolyo niya ang merkado sa Hong Kong. Ang kanyang sasakyan ay nasa 10-10 milyon lang. Sofia, bakit ang yaman mo? Medyo lang naman. Saan mo gustong kumain? Sa Xijingje tayo. Sumama ako dati kasama si Andrea at si Miguel. Masarap ang pagkain doon. Maganda rin ang serbisyo. CJ. Hoy, hindi mo pa ako sinasagot. Bakit ang yaman mo? Lene, marahil ay dahil magaling akong pumili ng ipapanganak na pamilya. Lene, hahaha. Ang galing mo namang magbiro. Napansin ni Sofia na parang may pawis ako sa noo. Inabot niya at binaba pa ang temperatura ng aircon. Bakit ang hina mo sa init? Malamig pa naman ang panahon. Simula bata pa ako, mas mahina ako sa init kumpara sa iba. Problema sa katawan. Pagdating ng tag-araw, para akong hinugot sa tubig. Madaling pagpawisan. Bakit nung gabing iyon? Ang dami mong suot. Oh, yun pala. Sabi ni Andrea na ang grupo noong araw ay para ipakilala ako. Naisip ko na magdamit ng formal. Para maipakita na pinapahalagahan ko. Kaya, may nakilala ka bang gusto mo? Anong klaseng tanong yan? Sofia, nagpapakatanga ka naman. Ikaw ang gusto ko. Ano ang nakita mo sa akin? Engan, maganda ka. At napakabait. Eksaktong tipong gusto ko. Mabait. Yung dalawang salitang yan. Hindi bagay sa akin. Hindi ito ako. Hindi alam ng iba. Pero alam ko sa sarili ko. Kapag matagal kang naging mabait, kung malaman ni Gab na hindi ako ganito tulad ng gusto niya, tiyak na mabibigo siya. Ano? Hindi ko masyadong naintindihan ang sinabi mo. Wala lang. Nagpakita rin ng emosyon si Sofia. Tumingin siya sa labas ng bintana. Anong pabango o aromatherapy ang gamit mo? Ang bango talaga. Nang sumakay ako, naamoy ko agad. Pareho ng amoy sayo. Mahina lang. Napaka-presko. At medyo mainit. Ang amoy na ito ay nagpaparamdam sa akin ng kapanatagan. Paano mo natiyak na ito ay aromatherapy? Dahil ang amoy na ito ay parang usok ng insenso sa templo. Pero hindi kasing singaw. Mas pino at elegante. Kaya hinala ko na gusto mo ang pagsunog ng insenso. At saka, napansin ko na mahilig ka sa tradisyonal na kultura ng China. Kaya hula ko. Marahil ay sandalwood o agarwood o katulad. Ito ay dugong pino. Dugong pino. Talagang maganda. Matagal akong nasa iyong sasakyan. Baka. Nakuha ko na ang iyong amoy. Pagkasabi niya, inabot ko ang braso ko at sinisinghot ang damit ko. Si Sofia naman ay nag-iisip tungkol sa sinabi ko. Nakuha ang aking amoy. Tinitigan niya ako mula sa gilid ng kanyang mata. Ang kanyang mga mata ay kalmado. Parang may dalang hindi maintindihan at hindi maipaliwanag na kahulugan. Nag-antay ako ng matagal. Wala akong narinig na sinabi niya. Bakit hindi ka nagsasalita? Malapit na tayong dumating. Dumating silang dalawa sa Xijing Pavilion. Sumigaw ako ng tuwa. Sasabihin ko sa'yo. Napakahirap makakuha ng lugar sa Xijing Pavilion. Napakahirap para sa akin. Hindi pa natatapos ang salita. Nakita ko ang manager na lumapit. Nakangiti siya at sinabi kay Sofia. Boss, dumating na kayo. Tiningnan ko siya nang hindi makapaniwala. Ikaw ang may-ari dito. Naku, nakakahiya naman. Hindi ko talaga alam na ikaw ang may-ari nito. Okay lang. Hindi ba sinabi mo? Masarap naman ang lasa dito. Talagang masarap. Di hindi ito mabibilang. Sa susunod, ako mismo ang magluluto ng pagkain para pasalamatan ka. Ito naman hindi mo negosyo, di ba? Marunong ka palang magluto. Ano sa tingin mo? Hindi mo inaasahan, di ba? Hindi lang ako marunong magluto. At magaling din naman ako. Malalaman mo kapag kumain ka na. Sumunod din si Sofia sa aking sinabi. Talagang hindi inaasahan. Pumasok ang dalawa sa pribadong silid ng Xijingje. Pagkaupo nila, tumingin ako kay Sofia. Sofia, gusto kong uminom ng konting Huangjiu. Noong huli akong uminom kasama si Miguel at ang iba pa. Hindi ko makalimutan. Gusto mo bang sumabay ng konti? Masyado ng gabi. Ang pag-inom ay madaling magdulot ng problema. Bibigyan kita ng ilang bote na maiuwi mo. Kung hindi,
Dahil sa kalahating baso mong kakayahan sa alak. Sino ang nakakaalam pagkatapos mong malasing? Kung anong bagay ang gagawin mo? Bakit kailangan pang iuwi para inumin? Anong saya ng pag-inom sa bahay? Ngayon, may alak at pagkain. At kasama pa ang isang magandang babae. Angkop na angkop ang kapaligiran para uminom. Mahina ang iyong pag-inom. Mas mabuting huwag ka nang uminom. Paano mo nalaman na mahina akong uminom? Palihim mo akong pinagmasdan. Hindi. Nagbuhos si Sofia ng tsaa para sa akin. Siya naman ay dahan-dahang uminom. CJ. Di konti lang inumin ko. Talaga. Kaunti lang. Tiningnan ako ni Sofia na may tapat na mukha. Sa wakas, sumuko siya. CJ. Pero kaunti lang ang inumin. Nang pumayag siya, umiti ako sa kanya. Pagkatapos, pinakuha ko sa waiter ang isang bote ng alak. Nang dumating ang alak, una, nagbuhos ako ng isang baso para sa sarili ko. Sumimsim ako ng marahan. Ang bango ng alak ay kumalat sa aking mga labi at ngipin. Hindi ko napigilang pumikit ng kaunti ang aking mga mata. Ito ang lasa na yon. Gusto mo bang subukan din? Talagang masarap. Hindi na. Pinauna ko na ang driver. Mamaya kailangan kong magmaneho. CJ. Tumango ako. Ininom ko ito ng isang lagok. Konti lang ang inom. Ang alak na ito ay may malakas na aftertaste. Bago pa man matapos ang sinabi ni Sofia, tumunog ang cellphone na nasa tabi. Sasagot ako ng tawag. Huwag mong ubusin lahat. Pinanood ko siyang tumayo at lumabas. Bahagyang umiti ang aking mga labi. Ibinaling ko ang aking tingin sa alak na hawak ko. Konti na lang. Bumalik si Sofia matapos ang tawag. Nakita niya ang taong kanina ay gising pa. Ngayon ay nakayakap sa bote ng alak at nakapikit. Bumuntong hininga siya. Lumapit siya at tinulak ako. Gabriel. Gising. Narinig ko ang boses. Bumukas ang aking mga mata. Bumalik ka na. Uwi na tayo. Nag-atubili sandali si Sofia. Iniabot niya ang kanyang kamay sa akin. Dahan-dahan ko siyang tiningnan. At sa wakas, niyakap ko siya. Paulit-ulit kong ipinidikit ang aking mukha sa kanyang ulunan. Parang isang kaibig-ibig na golden retriever. Sa sandaling iyon, nadama ni Sofia na may kung anong bagay na sumisibol mula sa kanyang puso. Sinikap ng babae na patatagin ang kanyang mga hakbang. Natatakot na mahulog ang lasing na ito, na lalaking walang kamalay-malay sa langit at lupa. Pareho silang nagtungo sa paradahan. Mahinang hangin. Huwag kang gumalaw. Mainit ako. Yakapin mo ako. Ikaw ay antok na antok. Pakiramdam ko sobrang init ko. Ang babae naman ay medyo malamig. Kaya naman hindi sinasadyang gusto siyang yakapin. Ang natatanging pabango ng babae. Dumiretso sa aking ilong. Xiaozi. Gumising ka. Binilisan ang mga hakbang sa ilalim ng paa. Inilagay ang tao sa upuan ng pasahero. Marahil ay naramdaman ang init. Dumapo ang aking kamay sa kanyang malamig na balat. Tiningnan ni Sofia ang taong nasa harap niya. Mahigpit na hinawakan ng aking kamay ang kanyang leg. Sinikap ni Sofia na alisin ang aking kamay. Pero sa isang pilit ko, lumapit ang distansya ng dalawa. Dumikit ang aking mainit na pisngi sa kanyang malamig na mukha. Ang sarap. Bitawan mo. Engan. Xiaozi. Alam mo ba, kung ano ang ginagawa mo ngayon? Walang pakundangan niya akong tinitigan. Sa pamamagitan ng lakas ay inilayo niya ako. Matapos ako lagyan ng seatbelt, umikot siya sa driver's seat at umalis. Ang sikat ng araw ay dumaan sa kortina at sumilay sa kama. Pagkatapos ng panaginip, bigla akong umupo mula sa kama. Huminga ng mabigat. Ako ay nagkaroon ng ganoong panaginip. Sobra na ba akong nagugutom? At ang target pa ay si Sofia. Nakakahiya talaga ito. Hindi pa man ako nakakabawi. Kasabay ng katok ay ang kanyang boses. Sa wakas ay nagising ka na. Nakaraan ay lasing na lasing ka. Bilisan mo. Uminom ka ng pulot tubig para gumaan. Bakit ang pula ng mukha mo? At ang dami mong pawis. Tinitigan niya ako ng may pagdududa. Hindi ako nagsalita. Hinawakan ko ang aking noo. Medyo hindi natural akong umiwas. Kagigising lang. Medyo mainit. Gabriel. Baka naman. Nanaginip ka ng bastos, di ba? Kalokohan. Wala akong ganoon. Wala yon. Huwag kang mahiya. Lalaki ka naman. Naiintindihan. Siguro, araw-araw mo kasing nakikita ang magandang mukha ni Sofia. Pero nakikita mo lang hindi mo makain. Kaya, ang iniisip sa araw, siya ang napapanaginip sa gabi. Tumahimik ka. Huwag mo nang sabihin. Sige. Hindi na kita tatawanan. Talaga. Lumabas ka na. Huwag kang magpakainit dyan. Ang cute. CJ, tigilan na ang biruan. Seryoso na. Naalala mo ba kung paano ka umuwi kagabi? Si Sofia ang naghatid sa akin. At saka, ganoon lang kasimple. Wala nang ibang nangyari. Hindi mo alam. Kagabi, lasing na lasing kayo ni Andrea. Inalagaan ko siya, tapos ikaw naman. Alam mo ba kung ano ang ginawa mo kagabi? Ako.
Ano pa bang ginawa ko? Dapat. Wala naman akong ginawang kahiyahiya. Hindi ko alam kung sino. Kagabi, niyakap mo ang baywang ni Sofia. At hindi ka bumitaw. Umiiyak at sumisigaw ka. Pinilit mong sumama sa kanya at matulog ng sabay. Ay naku! Sobrang nakakahiya nito. Paano na ako sa susunod? Paano ako haharap kay Sofia? Tama na, tama na. Wala yan, wala talaga. Anyway, kayo. Anyway, baka kayo. Magiging pamilya na kayo. Medyo mapahiya sa harap ng sariling tao. Hindi naman malaking bagay. Ito ay espesyal na paraan para mapalapit ang loob. At saka, kagabi buong oras ko siyang pinanood. Ano ang gusto ni Sofia? Mangyayari rin yan. Sa bagay, walang sinuman ang makakatanggi sa isang lalaking parang malaking golden retriever. Ikaw, talaga bang ganito ang tingin mo? Siyempre, magpatuloy ka sa pagsisikap. Makuha mo rin siya. Naisip ko ang eksenang iyon. Ang ngiti sa mga labi ay hindi mapigilan. Si Miguel ay tumingin sa aking mukha na para akong manyak. CJ, huwag nang mangarap ng gising. Matulog ka na ulit. May trabaho pa ako ngayong hapon. Mauna na ako. Pag-alis ni Miguel, inilabas ko ang aking telepono at binuksan ang WeChat. Sa listahan ng chat, natagpuan si Sofia. Nag-isip at nag-type ng ilang salita. Salamat sa paghatid mo sa akin kahapon. At pagkatapos ay naghanap ng emoji na malaking pulang labi. At ipinadala. Nang sabihin ang aking mensahe. Si Sofia ay nakikipag-usap sa kanyang kasosyo sa negosyo. Nakatingin sa naka-on na screen ng telepono. Sumulyap siya. Inalis ang tingin. Talagang bata pa at may kakayahan si General Manager Sofia. Hindi lang magaling. Ganda rin niya. Hindi ko alam. Napakahusay ni General Manager Sofia. May asawa na ba siya? Wala pa. Ay, napakahusay ni General Manager Sofia. Hindi dapat pabayaan ang bagay na panghabang buhay. Dahil ganoon, ako si Tio Bay ay tutulong sa iyo na maging mas mapagmatsyag. Tingnan kung may karapat-dapat. Sa ating General Manager Sofia na binatang may talento. Maraming salamat sa mabuting kalooban ni General Manager Bay. Dahil ganoon, ang pangunahing intensyon ng kooperasyon. Naabot na natin. Ngayon ay hindi na ako makakaabala sa inyo. Mayroon akong ibang bagay na dapat gawin. Mauuna na ako. Talagang abala si General Manager Sofia. Naiintindihan. Pagkasakay ni Sofia sa kotse, si Chenny ay tumingin sa tao sa salamin ng kotse. General Manager Sofia. Susunod, babalik ba sa kumpanya? Si Sofia ay tumingin sa mensahe sa telepono. Naalala ang nangyari kagabi. Bahagyang tinapik ng kanyang daliri ang sagot. Huwag mag-atubili. Matapos ko siyang imensahe. Hindi nakatanggap ng sagot ng matagal. Pagkatapos ay iniwan ang telepono at nakatulog. Narinig ang ingay sa ibaba na patuloy na dumarating. Isinuot ko ang sapatos at bumaba. Hindi pa nakakababa. Nakita na ang sala sa ibaba. May isang tao na pa isa-isang nagdadala ng mga gamit sa bahay. Ano? Ano itong ginagawa? Elngan. Si Andrea ang gumawa nito. Si Andrea ay dinala ang buong mall. Hindi. Ay dinala ang ilang mga counter diretsyo sa bahay. Pero, ano ba ang biglang nangyari kay Andrea? Ano ang gagawin sa napakaraming binili? Hindi siya gagawa ng walang dahilan. Napakalaking pamimili ito. Parang sobra-sobra ang pera kaya ganito. Bukas, sasama siya sa akin sa bahay ng mga magulang ko para kumain. Kaya, bumili siya ng maraming bagay. Balak niyang bukas na isang bagsakan. Ibibigay lahat kina tito at tita bilang regalo sa unang pagkikita. Ito, may nagsasalita ngayon. Si Andrea ay lumitaw mula sa pintuan. Bakit kayo nakatayo rito? Hindi ba kayo napapagod? Drea, bumili ka ng maraming bagay. Ano bang balak mo? Hindi naman masyadong marami, di ba? Kulang pa nga ito para sa akin. Binibining Andrea. Ito ay tinatawag mong hindi masyadong marami. Muntik na ninyong mailipat ang buong bahay. Naubos mo ba ang stockroom ng mall? Walang regalo si Andrea. Hawak ang kamay ni Sofia. Kuya, sabi mo, itong mga inihanda ko. Sapat ba? Baka naman masyadong simple at mura ang dating. Hindi kaya isipin ng nanay at tatay mo na hindi kita pinapahalagahan? Tanga. Sobra na talaga. Pumili ka na lang ng ilang bagay na pinakamakatawan. Nang iyong tunay na damdamin ay sapat na. Bumili ka ng sobrang dami. Bukas dadalhin sa bahay. Wala nang lugar na paglalagyan. Sa halip, pakiramdam ng mga magulang mo ay hindi sila komportable. CJ, susundin kita. Nakita ko silang dalawa na magkasamang nag-uusap. Wala akong kinalaman. Umikot ako at umakyat sa itaas. Gab, bukas, sasama ka sa akin pauwi. Ako. Ito ang unang pagkakataon na pupunta si Fuyo sa inyong bahay. Kung pupunta ako, baka hindi angkop. Ang aking ina ay tumawag ng espesyal. Nautusan akong bukas ay dapat dalhin ka sa bahay para kumain. Kung hindi ka pupunta, sino? Gusto mo bang personal na pumunta ang aking ina para imbitahin ka? Nang marinig ko ang salitang uwi, sumama ang loob ko.
Fuyo, huwag kang mag-alala. Bukas pupunta ako. Tiyak na sa harap ni na tito at tita. Sasabihin ko lahat ng magagandang salita para sa'yo. Gagarantiyahan ko na si tito at tita ay 100% kontento sa'yo. Pagkasabi ko, umikot ako at umakyat sa itaas. Ito ay halos tama. Kahit siya ay may sense. Naghugas ako ng kamay at humiga sa kama. Nakatingin sa mensahe ni Sofia sa WeChat at bumulong. Ang tagal na. Bumalik ka na. Nakakainis. Isang araw, nagmaneho si Fuyo. Pagkatapos sunduin si Miguel, nagtungo sa bahay ni na Miguel. Tinignan ni Miguel ang suot niya ngayong araw. High-end na gown. Ang buhok ay napakaayos at makinis. Kapag hindi ngumingiti, ang buong katawan ay may bahid ng lamig. Nagbiro ako. Fuyo, kinakabahan ka ba? Bakit parang pumupunta ka sa international negotiation? Medyo kinabahan nga. Wala yon talaga. Ang aking mga magulang ay napakabuti. Napakasimple. Hindi sila nangangagat ng tao. Hindi ako garantisado. Tumango si Fuyo bilang tugon. Yuyo, sa totoo lang, parang hindi pa kita narinig na magkwento ng detalyado tungkol sa iyong mga magulang. Sila ay ang aking tatay at ang aking nanay. Sila ay mga arkeologo. Minsan pumupunta sila sa mga lugar na malalayo. Mahina ang signal. Madalas hindi sila makontak. Ngunit huwag kang mag-alala. Kapag nakita ka nila, tiyak na magugustuhan ka nila. Nagpadala na ako sa kanila ng mensahe. Kapag nakarating sila sa lugar na may signal, makikita nila at makikipag-ugnayan sa akin. Arkeologo. Hindi ko inaasahan. Kaya medyo curious ako. Ang tatay mo ay hindi nagmana ng kumpanya ng pamilya. Sa halip, nag-aral siya ng arkeolohiya. Wala bang reklamo ang lolo mo noon? Iniisip mo ba? Bakit hindi sumunod ang tatay ko sa nakaplanong landas? Totoo na noong kolehiyo, nag-aral siya ng finance. Ang lolo ay may isa lamang anak na lalaki. Matagal nang inaasahan na siya ang magmana pagka-graduate. Pagkatapos, nakilala niya ang aking nanay sa kolehiyo. Ang nanay ko ay nag-aral ng arkeolohiya. Noong nagmahalan sila, ang tatay ko ay sumama sa kanya sa museo araw-araw. Tumingin ng mga sinaunang gusali. Dahil sa palagiang nakikita at naririnig, bigla siyang nagkaroon ng malaking interes sa arkeolohiya. Akala niya ang mga natutulog na kasaysayan ay mas masigla kaysa sa mga numero sa financial reports. Kaya lihim niyang itinago sa lolo. Lumipat ng kurso. Galit na galit ang lolo noong malaman. Ngunit matigas ang ulo ng tatay ko. Hindi siya nakinig sa kanya. At saka, dahil sa tingin niya, kung walang magmamana mula sa tatay ko, ang malaking negosyo ng pamilya ay walang magmamana. Habang ganito ang sitwasyon, direkta pumunta ang nanay ko sa matanda. Ano ang mahirap dyan? Bibigyan kita ng isang tagapagmana, hindi ba? Habang nagsasalita si Andrea, sa kanyang mga mata ay tanging ang agarang pakinabang na lang ang natitira. Ang iyong nanay ay magkaroon ng ganitong saloobin. Ibig sabihin mahal na mahal siya ng tatay mo. Totoo na mabuti ang tatay ko sa nanay ko. Kahit na hindi ako gaanong nakakasama sa kanila. Ngunit, kahit na saan ang aking ina, sa mga mata ng aking ama, wala nang ibang puwang para sa sinuman. Patuloy na bumuntong hininga ang aking lolo. Sinasabi na ang aking ama ay siguradong isang taong nagmamahal. Wala nang pag-asa. At pagkatapos, dahil sa sinabi ng iyong lolo sa tiyahin, pumayag siya. Medyo ganun. Wala pang isang taon matapos magpakasal ang aking ina at ama. Ipinanganak na ako. Ang aking lolo, kahit hindi siya isang lumang estilo. Ngunit dahil mayroon na akong tagapagmana, ganap na siyang napatahimik. Mula noon, hindi na niya pinakialaman ang propesyon ng aking ama. Habang nag-uusap, nakarating sila sa bahay ni na Miguel. Iniayos ni Andrea ang sasakyan. Ang dating mayordomo na naghihintay sa pintuan. Nagmamadaling lumapit. Binata, bumalik na kayo. Tiyuhin Ramon. Ito si Andrea. Drea. Ito si Tiyuhin Ramon. Ang aming mayordomo. At ang nakatatanda na nag-alaga sa akin. Magandang araw po, Tiyuhin Ramon. Unang pagkikita. Ako si Andrea. Pasensya na sa abala. Binata. Binibining Andrea. Alam ng ginang na babalik kayo ngayon. Simula umaga ay nasa kusina na siya. Naghihintay ngayon. Mabuti. Sinasabi ko sa'yo. Ang galing ng aking ina sa pagluluto. Lalo na ang ilan sa kanyang mga espesyal na putahe. Hindi mo makakain sa labas. Kailangan mong kumain ng marami ngayon. Mabuti. Ang binata at si binibining Andrea. Ang magkasama ay talagang bagay. Pumasok si Miguelning at si Andrea sa loob. Nakita niya agad ang tsinelas sa aparador ng sapatos para sa bagong bahay. Isuot ito. Bago. Binili ito ng nanay ko para sa'yo. CJ. Nanay. Nandito na kami. Tiningnan ni Andrea si ina ni Miguel na malambot at mahinahon ang mukha. Magandang araw, tita. Ako si Andrea. Napako ang tingin ni ina ni Miguel sa kanya. CJ. Mabuti. Dumating ka na. Bakit ka nagdala ng maraming bagay? Ibitin mo na. Mabigat ba? Hindi mabigat, tita.
Hindi ko alam kung ano ang gusto ninyo ni Tito. Kaya basta na lang ako bumili ng kaunti. Bakit ka nakatayo dyan na parang tanga? Dalhin si Drea sa sala para uminom ng tsa. Inihanda na ang prutas at merienda. Drea, maupo ka muna sa sala kasama si Xiaohi. Uminom ng tsa at kumain ng prutas. Malapit nang umuwi ang kanyang tatay at ate. Medyo traffic pero darating na sila. Nagbago ang ekspresyon ni ina ni Miguel nang makita si Andrea. Habang tinitingnan siya, lalong nasiyahan. Naiintindihan ko. Tita, may kailangan ba kayong tulong sa kusina? Hindi na. Bobo kang bata. Saan ka naman nakakita ng unang bisita na pinapapasok sa kusina? Maupo ka lang at magpahinga. Hintayin mo lang matikman ang luto ni tita. Hinila ni Miguel si Andrea paupo sa sofa. Kumain ka ng kahel. Haha, gulat. Ano sa tingin mo? Sabi ko naman sa iyo, hindi kakainin ng nanay ko ang tao, di ba? Napakabait, di ba? Napakabait ni tita. Pero baka may kaunting tampo ang ate ko. Kapag umuwi na siya, mag-adjust ka na lang. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Naiintindihan ko. Kung mayroon akong kapatid na lalaki, kung magdadala siya ng kasintahang babae pauwi, maaaring ako, ay hindi rin masyadong masaya. Si Andrea ay ngumiti na nakatikom ang mga labi. Ang mga titig niya kay Miguel ay lalong naging malambing. Biglang may naramdaman siyang maliwanag na tingin sa kanyang likod. Lumingon siya at nakita ang isang pares ng mga kamay na puno ng putik. At ang mukha ko na puno ng sama ng loob. Sapat na ba ang inyong paglalandian? Isipin naman inyo ang damdamin ng mga single, okay? Tama si Gabriel. Hindi maganda na puro usap lang. Halika. Drea, pipitasin natin ito. Sige, Gabriel. Pipitasin na namin ito ngayon. Patay ka rin. Ayokong makisama sa inyong dalawa. Kung ganoon. Tita, ang mga bagay na inutos ninyo, lahat ay binalatan ko na. Puti at malinis. Walang kahit isang sira. Mayroon pa bang dapat gawin? Wala na, Gab. Maghugas ka na ng kamay. Manood ka ng Yee kasama si Ehi at ang iba pa. Makapalang usok sa kusina. Ayokong maging third wheel. Mas mabuting tumulong na lang kay tita. Sige. Dito ka na lang sumama sa akin. Sige po. Nakatayo ako sa kusina. Habang tinutulungan ko si Nanay Miguel na magbalat ng bawang. At sabay na nakikinig sa ingay sa labas. Si Miguel at Andrea ay sobrang lambingan doon. Naiisip ko na si Miguel na yon. Ang ngiti niya na nakakainis sa mukha. Si Andrea kahit na sinasabi niya na mag-adapt. Ngunit ang malambing niyang itsura. Maliwanag na may gusto siya kay Miguel. Hindi ko maiwasang bumuntong hininga sa aking isip. Ang aking tingin ay hindi sinasadyang napunta kay Sofia. Mula noong araw na yon sa ospital. Inalagaan niya ako habang nagpapainiksyon. Hanggang sa kumain kaming magkasama. At nang ako ay lasing, isinama niya ako pauwi. Lahat ng mga eksenang iyon ay patuloy na lumilitaw sa aking isipan. Alam kong lalong lumalalim ang aking damdamin para sa kanya. Pero natatakot ako. Natatakot na hindi sapat ang aking kakayahan. Hindi ako karapat-dapat sa kanya. Gab, ano ang iniisip mo? Malapit mo nang durugin ang abakus na yan. Wala lang. Tita, iniisip ko lang. Siguradong laging nagmamahalan kayo ni Tito. Parang puno ng init ang bahay. Ang iyong tito, kahit minsan ay matigas ang ulo. Pero sa pamilyang ito, walang masasabi. Sana ikaw at si Hi ay ganito rin sa hinaharap. Tumango ako pero ang nasa isip ko ay si Sofia. Tito, kung magkakaroon ako ng sariling pamilya. Siguradong napakainit din yon. Sa hapunan, dumating na ang mga magulang ni Andrea. Magandang gabi. Ginoong Fiu, Ginang Fiu. Maligayang pagdating. Pasok po kayo. Siguradong dumating na ang mga magulang ni Drea. Tayo na. Gab, lumabas tayo para salubungin sila.